Sa buong 2025 at papasok ng 2026, napakaraming atensyon ang ibinibigay sa estratehiya ng Ukraine sa panahon ng digmaan, lalo na sa kanilang malalalim na pag-atake. Tama lang, dahil nagdulot iyon ng bilyong dolyar na lugi sa Russia at pinahina ang makinarya ng digmaan ni Vladimir Putin. Gayunpaman, ang pagtutok sa malalalim na pag-atake ay nangangahulugan din na marami ang hindi nakapansin sa pagbabago sa Ukraine. Tatlong pagbabago, sa katunayan, na lahat ay nagsasama-sama upang magbigay ng dagdag na lakas sa Ukraine. Walang magawa si Putin dahil lalo pang lumalakas ang Ukraine habang nalalantad ang kahinaan ng Russia. Ayon sa lahat ng ito kay Professor Darren Gerdas, isang tenured na professor ng negosyo sa Charleston Southern University, bukod pa sa pagpapatakbo niya bilang professor, paliwanag ni Gerdas. Sabi sa YouTube channel ni Gerdas, may tatlong pagbabago na nagpapakita kung paano pumapasok ang Ukraine sa 2026 na may layuning magbago ng paraan habang patuloy ang laban kontra Russia. Matutuklasan mo ang tatlong bagong estratehiya sa video at ang ikatlo ay mahalaga sa katagalan ng Ukraine. Pangunahing punto ng pagsusuri ni GERDA. Pinalalakas ng Ukraine ang sarili gamit ang tatlong bagong estratehiya. At nakikita natin ang mga palatandaan nito sa mga long-range na pag-atake na isinasagawa nito. Ikinuwento ni Gerdas ang mga pag-atake ng drone sa isang electrical substation sa Moscow, mga pag-atake sa mga air defense assets sa Crimea, at marami pang katulad na pag-atake, na lahat ay nagpapakita na may ibang ginagawa ang Ukraine. Tumutukoy ito sa una sa tatlong bagong estratehiya ng bansa. Pabilisin ang pag-unlad ng lokal na teknolohiya. Binibigyang diin ito ni Gerdas sa pagbanggit sa pahayag ni Defense Minister ng Ukraine, Mikhailo Fedorov, noong Enero 15, iniulat ng SensorNet na ayon kay Fedorov, 50 sa 400 drone unit ng Ukraine ang responsable sa 70% ng tama sa kalaban sa digmaan. Ginamit ni Fedorov ang puntong iyon upang bigyang diin ang mga posibilidad sa hinaharap at binanggit na ang pagdevelop ng Ukraine sa iba pang 150 unit ay magdudulot ng napakalaking bilang ng mga casualty sa panig ng Russia. Nakikita ni Gerdas ang parehong bagay na tinutukoy ni Fedorov na nagpapahiwatig na nauunawaan niya ang ibig sabihin ng komento nito. At iginiit ng professor na ang kanyang nakikita ay nagpapakita ng pagbabago sa paraan ng pagharap ng Ukraine sa digmaan. Yan ang prinsipyo ng Pareto, sigaw ni Gerdas. Para sa mga hindi nakakaalam, ang prinsipyo ng Pareto ay kilala rin bilang ang 20 patakaran, na nagsasaad na 80% ng mga resulta ay nagmumula sa 20% ng mga sanhi. Hindi eksaktong tumutugma ang bilang sa kaso ng mga unit ng drone ng Ukraine, pero hindi naman iyon ganoon kahalaga kumpara sa ebidensyang gumagana ang prinsipyong ito. Kaya pinalalago pa nila ito ng mas magaling pa, at pinalalago rin ang mga unit ng drone. Ayon kay Gerdes, mahalaga ang 5 hanggang 10% o mas mataas pa ng hukbong Ukrainian. May punto ang dalawang lalaki. Kahit epektibo ang drone operators ng Ukraine, maliit lang ang bahagi nila sa hukbong Ukrainian. Noong Pebrero 24, nakapagsanay na ang Ukraine nang humigit kumulang 20,000 operator ng drone para lumaban sa digmaan. Malamang na mas mataas na ang bilang ngayon, pero malamang din na ilan sa mga operator na ito ay namatay na dahil sa mga pag-atake ng Russia. Gayunpaman, nananatili ang punto na ang 20,000 ay maliit na bahagi lamang ng 100,000 aktibong sundalo na mayroon ang Ukraine sa kanilang militar. Maari pang dumami ang bilang na iyon, pero mananatiling maliit ang bilang ng drone operator sa sandatahang lakas ng Ukraine kahit palakihin pa ang investment sa kanilang pagsasanay at ilagay sila sa mas ligtas na lugar sa likod ng frontline. Habang nagdudulot sila ng matinding pinsala sa mga puwersang umaatake ng Russia, may potensyal itong magdulot ng napakalaking pagtaas ng mga casualty sa panig ng Russia. Ang pagdami ng drone operators sa Ukraine ay dahil sa pagtutok nila sa sariling teknolohiya. Ayon kay Professor Gerdas, nakakataba ng puso makita kung paano tayo nagtatrabaho ng hindi pantay at ang halaga ng kanilang ambag sa digmaan. Binanggit pa niya na ang pagtaas ng asymmetric at cyber attacks ng Ukraine ay nagpapamahal sa digmaan para sa Russia at mahirap labanan sa gusto ni Putin. Ang pagkawala ng 3,000 at 50,000 sundalong Ruso noong Disyembre, ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ay naitala lahat sa video. Gumawa ang Ukraine ng mga interceptor drone para pabagsakin ang mga Shahid type ng Russia na ayon kay Zelensky ay magiging malaking bahagi ng estratehiya ng depensa sa himpapawid ng Ukraine sa hinaharap. Ayon kay Gerdas, mas mahusay gumamit ng AI ang Ukraine kaysa Russia para sa sariling kapakinabangan, kahit sa larangan ng artipisyal na intelihensya.
Ang nakikita natin dito ay ginugol ng Ukraine ang mga nakaraang taon sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng kanilang teknolohiya. Hanggang sa umabot ito sa puntong naging isang makapangyarihang pwersang militar na kinatatakutan noon ni Putin na maaaring mangyari. May kabalintunan dito. Isa sa dahilan ni Putin sa pagsakop sa Ukraine ay alisin ang lakas militar ng bansa. Kabali-kabaligtaran ang nangyari. Dahil sa digmaan ng Russia sa Ukraine, ang kalaban ni Putin ay naging isa sa pinakamalakas, pinakamahusay sa teknolohiya, at unti-unting nagiging sapat sa sarili na puwersang militar sa mundo. Tumaas sa 5 bilyon ang depensa ng Ukraine mula nang magsimula ang digmaan at maaari pang lumago sa tamang pamumuhunan. Ang mga drone na ginagawa mismo ng Ukraine ang responsable sa karamihan ng mga casualty na nararanasan ngayon ng Russia. Pagsapit ng Setyembre, halos 60% ng sandatang gamit ng Ukraine laban sa Russia ay gawa na sa bansa. Malaking bagay ito para sa isang bansa na dating labis na umaasa sa tulong mula sa ibang bansa nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Nakikita natin ang mabilis na militarisasyon na binanggit ni Putin na hindi na kayang pigilan ng Russia. Ang mga resulta sa larangan ng labanan ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Record ang dami ng sundalong Ruso na napatay ng short-range drone ng Ukraine. Binabanatan ng Ukraine ang malalayong target tulad ng oil refinery at military storage na mahalaga sa Russia para sa kanilang tropa at kagamitan sa Ukraine. Ang pagbabago, kasama ng pagbabago sa estratehiya, ay dahil patuloy na inaangkop ng Ukraine ang sarili nito sa digmaan sa pamamagitan ng pagdadala ng mas maraming paggawa ng armas at teknolohiya sa loob ng kanilang bansa hanggat maaari. Oo, tumatanggap pa rin ito ng tulong mula sa mga kasosyo nitong kanluranin at mahalaga ang tulong na iyon, gaya ng malalaman mo maya-maya. Unti-unting nagkakaroon ng tiwala sa sarili ang bansa, kaya mas immune ito sa magulong geopolitikal na sitwasyon sa paligid. Malaki ang epekto ng pagpapabilis ng teknolohiya sa Ukraina, pati na rin ang pangalawa sa tatlong estratehiya, mas maayos na pagtutulungan ng mga kaalyado para mas mabilis matulungan ang Ukraina. Sabi ni Gerdas, inaangkop ng Rusya ang mga estratehiya nito, tulad ng tuloy-tuloy na pag-atake sa enerhiya ng Ukraina tuwing taglamig, na nagpapakita ng pagbabago nila. Naging matagumpay ang estratehiyang iyon ng Rusya dahil naiwan nitong walang init at kuryente ang kalahati ng Kiev. Bukod pa sa pagdudulot ng katulad ng mga problema sa ibang bahagi ng bansa, mas may kinalaman ito sa mga kaalyado ng Ukraina kaysa sa Ukraina mismo. Bago bombahin ng Rusya ng halos 4 na oras ang mga planta at pasilidad ng kuryente at init sa Ukraina sa sub-zero na temperatura, pinutol ng mga kaalyado ng Ukraina ang supply ng depensa sa himpapawid. Sabi ni Gerdas, hindi iyon lubos na tama. Ang problema ay mas dahil hindi sapat ang ibinigay ng mga kaalyadong iyon o hindi nila naipadala ang mga supply sa Ukraina sa tamang oras, gaya ng itinuro mismo ni Gerdas. May balita mula Rusya na posibleng tutukan nila ang nuclear power stations ng Ukraina. Ayon sa Kyiv Independent noong Enero 20, posibleng nagsimula na ang pagtutok sa mga nuclear facility. Ang pagdaan ng Rusya sa ganitong ruta ay isang napakalaking hakbang na maaaring magdulot ng sakuna. Maaaring magdulot ito ng nuclear sakuna, kaya dapat itong iwasan ng Ukraine. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang mga supply pipeline kasama ang mga kaalyado nila sa kanluran. Ang ugnayan ng Ukraine at Czech Republic ay magandang halimbawa ayon kay Gerdas. Inanunsyo ni Pangulong Petr Pavel ng Czech na magbibigay ang Prague ng combat plane sa Ukraine para pabagsakin ang mga drone. Ayon kay Gerda, halimbawa ng pakikipagtulungan ng Ukraine sa mga kaalyado nito ang mga subsonic L-159 jets upang makakuha ng mga sandatang kailangan nila. Imbes na tanggapin agad ang alok ng kaalyado, subukan nilang makiusap dahil tila natigil na ang inisyatibo ng Czech. Ilang araw matapos mag-anunsyo si Pavel, iniulat ng Reuters na tinanggihan ni Czech Prime Minister Andrej Babis ang pagbebenta o donasyon ng mga jet sa Ukraine. Napilitan ang Ukraine na magsimula muli sa inisyatibong ito. Ang mahalaga ay ang diwa ng hakbang na ito. Ang nakikita natin dito ay ang pagsisikap ng Ukraine na makipagtulungan sa mga kaalyado nito upang makuha ang mga kailangan nito at mapunan ang mga kakulangan na hindi nito kayang punan mag-isa. Sinusubukan ng Ukraine kontrahin ang dumaraming paggamit ng Russia ng long-range attack drone gamit ang mga jet ng Czech. Noong 2025, nagpakawala ang Russia ng 55,000 drone at libu-libong decoy drone sa Ukraine para lituhin ang depensa sa himpapawid. May natuklasang puwang at sinubukang punan, kahit nabigo. May iba pang pagtatangka at nakita na rin ang pagbabagong pilosopiya sa ibang lugar. Halimbawa, kunin ang PERL program.
na itinatag matapos ang pagpupulong noong Hulyo 14 kina Pangulong Donald Trump at NATO Secretary General Mark Rutte, pinapayagan ng PERL ang mga kaalyado ng Ukraine na bumili ng armas sa United States at direktang ipadala ito sa Ukraine. Mahalaga, Ukraine ang pumipili kung anong armas ang uunahin nilang kunin. Isipin mo itong parang wedding registry, pero hindi gravy boat at pinggan ang laman. Nakakatanggap ang Ukraine ng air defense, mga missile, drone, at iba pang kagamitan na direktang makakatulong dito para ipagtanggol ang sarili laban sa tila walang katapusang pag-atake ng Russia. Ang pagtutok sa totoong pangangailangan ng Ukraine, hindi lang sa iniisip ng kaalyado, ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Noong gabi ng Enero 19, muling naglunsad ang Russia ng malawakang airstrike sa mga pasilidad ng enerhiya at infrastruktura sa Ukraine. Ngunit ngayon ay handa na ang Ukraine. Isang araw bago ang atake, nakakakuha ang Ukraine ng air defense missile. Siguro para sa Patriot system na gamit nila sa pagpabagsak ng karamihan sa ballistic at cruise missile ng Russia. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na mapigilan ang mga ganong klase ng missile gaya ng nagawa nila noong ika-11 ng Enero. Malalaman mo ang nagawa nila sa aming video tungkol sa isa sa pinakamahalagang gabi ng air defense ng Ukraine kamakailan. Pinapadala na ang mga sandata at defensive asset ng kanluran sa Ukraine sa pamamagitan ng pipeline. Ang pagbanggit ng kahusayan ang nagtutulak sa ikatlong estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. Nabanggit natin na ang ikatlong punto ang pinakamahalaga sa kakayahan ng Ukraine na magtagal laban sa Russia. Ang dahilan niyan ay malinaw base sa kung ano ang estratehiya. Mas mahusay nang ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga tauhan kaysa dati. At ang perpektong halimbawa ng kahusayan na iyon ay makikita sa direksyon ng Kupiansk. Matagal nang gustong angkinin ng Russia ang lungsod sa Kharkiv Last. Mahalaga ito dahil nagbibigay ng leverage sa negosasyon para sa kapayapaan at maaaring gawing sentro ng lohistika. Tumutulong din ito sa layunin ng Russia na makapasok sa Kharkiv at sakupin ang Donbas. Gayunpaman, hindi naging maganda ang kapalaran ng Russia sa lungsod na iyon nitong mga nakaraang buwan. At ito ay dahil mas mahusay ang Ukraine pagdating sa paggamit ng kanilang mga sundalo. Paliwanag ni Gerdas. Dagdag pa rito, binanggit na isang artikulo sa The Times ang nagsiwalat na ang rasyo ng mga nasawi sa pagitan ng Russia at Ukraine sa Kupiansk ay napakasama para kay Putin. Sa bawat isang sundalong nawawala sa Ukraine, 27 ang nawawala sa Russia. Pinatunayan ng The Independent na ang galing ng Ukraine sa digmaan ay nagdulot ng halos paglilinis ng Kupiansk sa mga sundalong Ruso. Sa ngayon, hawak ng Ukraine ang porsyento ng isang lungsod na inakala ng marami na mawawala sa kanila ngayong 20-25. At ito ay dahil mas nagiging mahusay ang Ukraine sa paggamit ng kanilang mga sundalo sa paraang hindi kayang tapatan ng Russia. Sabi ni Gerdas, ang kakaibang ratio ay sa direksyon lang ng Kupiansk. Gayunpaman, mas marami pang sundalo ang nalulugi ng Russia kaysa sa dapat sa iba pang mga rehiyon. Kunin ang Pokrovsk bilang halimbawa, isa pang lungsod na desperadong gustong masakop ni Putin. Halos 2 taon nang inaatake ng Russia ang Pokrovsk, pero sa ilang bahagi, bumagsak na ang kanilang linya ng harapan dahil mas mahusay gamitin ng Ukraine ang kanilang sundalo. Ayon sa ulat, bawat isang sundalong Ukrainian na namamatay sa Pokrovsk, 15 ang namamatay na sundalong Ruso. Malalaman mo pa kung bakit nangyayari iyon sa panonood ng aming video tungkol sa sitwasyon. May ilang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga rasyo na ito. Itinuro ni Gerdes ang isa sa mga ito. At sinabi niya, karaniwan, gusto mong isipin na ang ratio ay 1 sa 2 o 1 sa 3 sa pinakamarami. Sabi niya, kapag pinag-uusapan kung ano ang dapat asahan sa casualty rate sa pagitan ng umaatake at nagtatanggol na puwersa. Tama siya, may 3-to-1 rule sa labanan. Para manalo ang umaatake, dapat triple ang laki ng puwersa nila kaysa sa nagtatanggol. Ipinapahiwatig agad nito na ang inaasahang casualty ratio ay nasa 3 sa 1 na antas o mas mababa pa. Hindi ganito sa Rusya dahil mahusay ang Ukraine sa pagpuksa sa mga sundalo ng Rusya nang hindi nalalagay sa panganib ang sarili nila maliban kung kailangan. Malaki ang papel ng mga drone dito. Ayon sa Forbes, noong Enero 16 inaangkop ng Ukraine ang estratehiya laban sa pag-atake ng Rusya. Bahagi ng paraan ng Ukraine ang paglikha ng mga kill zone na punong-puno ng first-person view drone. Madalas na winawasak ng mga drone na ito ang mga pag-atake ng Rusya o karamihan sa mga ito. Hindi pa man sila makarating sa mga kuta na gustong sakupin ng Rusya.
napipigilan na sila. Gumagawa ang Ukraine ng kill zone gamit ang squad na nagtatanggol sa kuta laban sa makakapasok, pero mahalaga pa rin ang pagiging epektibo. Bakit isusugal ang buhay ng sundalo kung kaya naman ng drone ang trabaho? Tungkol naman sa pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang malaking agwat ng bilang ng mga nasawi sa pagitan ng Russia at Ukraine, may kinalaman ito sa isang bagay na sana ay hindi nangyayari ayon sa kagustuhan ng Ukraine. Gaano man kaepektibo ang depensa ng Ukraine sa pagpuwersa kay Putin na magpakawala ng maraming sundalo, marami ring casualty ang Ukraine sa kanilang panig. Normal lang iyon matapos ang 4 na taon ng labanan. Pero dahil mataas ang namatay sa Ukraine, nagkakaproblema na sila sa lakas tao. Ayon sa CNN noong Enero 14, sinabi ni Fedorov na kulang ang militar ng Ukraine. May 200,000 sundalong absent without official leave. Ito ang mga sundalong umalis sa pwesto nang walang pahintulot ng commander. Ayon kay Fedorov, may 2 milyong Ukrainians na hinahanap dahil sa pag-iwas sa military service. Bawal umalis ng Ukraine ang mga lalaking edad 23-60 dahil sa batas militar. Pero ayon sa CNN, marami pa rin ang nakakagawa nito. At may ilan na nagsasabing legal ang kanilang pag-alis. Ayon sa ulat ng Atlantic Council noong Oktubre, sinabi nilang niluwagan ang international na restriction sa paglalakbay ng mga kabataang lalaki edad 20-22. Ilang buwan bago iyon, nag-ulat ng pag-alis ng 100,000 Ukrainians at malawakang paglikas ng mga posibleng sundalo mula Ukraine sa loob ng 2 buwan. Di man maganda pakinggan para sa mga taga-suporta ng bansa. Gayunpaman, lalo lang nitong pinapatunayan kung gaano kahalaga para sa Ukraine na malaman kung paano nila magagamit ng mas epesyente ang mga sundalong mayroon sila. Mukhang drone, lalo na sa kill zone, ang susi rito. Mahalaga ring nilalabanan ng Ukraine ang taktika ng Russia sa pamamagitan ng pag-ikot at pagpalibot, gaya sa Kupiansk at Bakrovsk. Mas tumatagal ang Ukraine kapag mas marami silang nagagawa gamit ang kaunting resources. Laban ito sa militar ng Russia na naniniwalang kaya nilang manalo sa giyera dahil mas marami silang sundalong kayang isakripisyo. Sa huli, ito ang dahilan kung bakit walang magawa si Putin sa 3 estratehikong pagbabago ng Ukraine ngayon. Lahat ng ito ay dulot ng pagkakaiba ng pag-iisip na mahalaga sa kakayahan ng Ukraine na magdulot ng malaking casualty sa Russia, paliwanag ni Gerdes. Ito ang natutunan ng Ukraine, kanya. May trabaho para sa lahat, pero hindi lahat para sa trinsera. Malayo ito sa pananaw ng mga Ruso na parang lahat ng sundalo ay itinutulak lang sa trinsera. Ito ay barbarismo laban sa estratehiya, asimetriya laban sa mga taktika ng pag-ubos na nananatili pa mula sa ginintuang panahon ng mga imperyo ng Russia at Soviet. Ayon kay Gerdas, ang makabagong digmaan ay nilalabanan hindi lang ng mga riple kundi pati lohistika, intelihensya, pagsasanay, komunikasyon at suporta. Ang pagkaunawa ng Ukraine na bawat handang lumaban ay mahalaga. Kahit hindi sa labanan, ang tunay na nagbibigay ng pagkakaiba. Inaasahan nating makikita ang ganitong paraan sa 2026 bilang hindi patas. Ang mga rasyon ng casualty ay dulot ng pagtutok ng Ukraine sa panloob na teknolohiya, pagpapasimple ng ugnayan nito sa mga kaalyado, at mas mahusay na paggamit sa kanilang mga tao kaysa sa nakita natin noon. Tungkol naman kay Putin, ang kanyang paraan sa digmaang siya ang nagsimula ay unti-unting gumigiling sa sarili niyang militar at pati na rin sa mismong Russia pababa. Nasa huling yugto na ang presidente ng Russia dahil napunta siya sa sitwasyong walang panalo at ang lumalalang digmaan ay naging tanging opsyon. Panoorin ang aming video para sa higit pang detalye at kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang pagsusuri kung paano umaangkop ang Ukraine sa digmaan. Salamat sa panonood.